Ito ang public market. Ito yung pinag-uusapan ngayon sapagkat itong public market nito, itong San Jose Public Market ay nakatakdang ipagawa, ilipat ang mga nagtitinda dito. Kaya lang napakalaki ng usapin. Pakinggan po natin yung mga detalye tungkol po dito sa panayam po natin sa isa sa mga konsihal ng bayan ng San Jose. Okay mga kaibigan, muli po tayo narito, magkakausap, nagkukwentuhan po tayo. Kasi nung nakaraan po, nung kung matatandaan nyo, ilang beses na nasunog yung palengke. Ano? Ilang beses na nasunog ang palengke. Pangalawa, panahon ng butihin at namayapang Johnny Santos, Mayor Santos, at ang paborito ko yun, Tapos pangalawa ay noong nakaraan naman, nagkaroon na naman din ng sunog, partial na sunog, At ito'y dala ng mga electrical, na faulty electro wiring, overload. Yun ang mga findings ng mga Bureau of Fire natin, At nagkaroon na ng mga pagpaplano. At natatandaan ko yan nung panahon ni former Mayor Buloy Festin, ay parang bumalangkas na yata kayo ng isang ng isang public market plan at na maraming na kayong kausap noon May plano, may gusto pang pumasok na private. Mga Pero siyempre ayaw ng tao. build tawag doon? Operate? Public
At yung mga taga-palengke natin Oo. dyan So, sa Municipal Engineering Office. so nagkaroon tayo ng pagtalakay nung nakaraan, ano? Tungkol ito, so nung nakaraan, ang natalakay natin ay yung sa rentals. At nabanggit mo doon na parang hindi ka naman nag-o-oppose doon sa napag-usapan noon sa tinatawag na yung Tama yun. tungkol sa palengke. So ito ba yung mga Gagawin grade? bagong palengke. Ito ba yung Oo. Saan ba ilalagay, halimbawa, ang karniyan, isdaan? kasi structural pa lang, no? Ang dry goods, no? Mm-mm. Ang grocery, ang kudkura ng niyog, ang tuyuan, ang bigasan. So, What do you mean? merong inilatag sa amin nung nakaraan. Kami ay inimbitahan. Mga option. Dalawa yung option. Yung option 1, yun ang sinasabi, sa first floor, nandun ng wet. Sino nagsabi niyan? Sino Sila Mayor Ray, sila sino Engineer Oye, okay. ang administrasyon, ang munisipyo. So, merong option 1 na kung saan nandun ang wet market, ibig sabihin, isdaan karniyan. Karoon ng option 3. Inalaw naman na magsalita. Di tinanong Miss Daisy Lianyo, ano ba yung option 3, yung minumungkahe? Eh baka pwede raw sa ibaba na lahat. So wala ng second floor. Wala nang hindi naman natin tinututuloy yung second floor kung nandyan ang mga rentable spaces, kung ano pwedeng gawin dyan. Wala namang problema yun. Parang ang sinasabi niya lang, baka pwedeng lahat ng section sa baba na lang. Lahat. Including the Pero grocery section. parang ang administration, ating Mayor Ray Ladaga, ating engineering, ay parang nakafocus na lang dito sa dalawang option na yun. dalawang option na aking binanggit. Kaya nga, ang aking pakiusap at tinanong ko rin, kasi saan ba yung sakop ng ating ipapagawa? So, yung buong bloke raw na yun. Yung naiikutan ng kalye, ng no? kalye. So, mga ilan po yun? 1.5 hectares. Okay. Sa ating titulo daw, no? So, sabi ng NPTO, Sir Joey Salgado. So, ako naman, naitanong ko lang naman, tapos yung bang kalsada o yung mga pwesto,
yung sa tabi ng Pandurukan River, may gulayan doon eh. Oo. Tapos yung- Matatanggal na yun? Tapos yung cold storage na pag-aari dati ng fisheries ba? Yung PNPA, yan. Philippine Pero akala ko sa inyo, Fisheries akala ko Development sa, Authority. akala ko sa ano na yun, sa LGU na. Sa LGU na yon. So naitanong ko lang kasi gusto ko sanang i-suggest na i-consider na dagdagan yung area sa ibaba, no? Para ma-accommodate yung grocery. Yan na naman ang problema doon sa option 1, yung grocery nakikita ko eh. Yung food court naman, pwede naman talagang sa itaas kung sakasakaling hindi maibababa. Tsaka maganda yung mga food court sa taas talaga. Yung mga ganon, kasamang ma. So, pero parang hindi natin alam kung ano talaga ang magiging pinal. Pero Wala doon sa pag-uusap na yon, walang nangyaring desisyon. walang malinaw. Walang malinaw kung ano ba, kung Oo. saan ba ang sectioning. So, walang malinaw. Nagkataon ba na yung mismong mga taga-palengke, yung kanilang may existing organization ba ang palengke? Ang public market? May kanya-kanyang sectioning. May kanya. May kanya-kanya silang officers doon. So, Kaya do they agree doon? Kaya nga- Na-consult ba sila? Nailatag naman ito sa amin. Sa kanila. Kaya nga, nung ginawang public hearing tungkol doon sa renta ng mga pwesto dyan sa temporary market sa Labangan, nagkaroon ako ng pagkakataon na itanong. No, nandun ka naman, witness ka doon. Sa mga nandoon, more or less, ilang ba attendees noon? May 300 ba yun? So more or less, 300 tao yun nandyan sa gymnasium kahapon. Since wala nga naging malinaw sa presentation tungkol sa option 1 and 2 kung ano ba ang susundin at pagkakaisahan ng ating munisipyo, ay naitanong ko. Ano ang diba? Ang naging katanungan ko kahapon, kayo ba ay napayag na ang isdaan or wet, isdaan, karnihan, manukan, ang kudkura ng nyog, ang dried fish
ng mga, alam mo na, Oo. ng mga magagaling. Eh kasi, tinutulan nila yan eh. Hindi po kami natutol, lalo ang inyong lingkod. Gusto kong ipagawa ang public market sa Barangay 4. Pero, dapat ayon sa gusto ng taong bayan. Hindi ayon sa gusto ng iilan. So, malinaw yun, Kuya Mark. Okay, malinaw na Hindi malinaw. ako tututol sa pagpapagawa niya. 1,000% suportado ko yan. So, Pero, kung ilalagay mo ang wet section, ang tuyuan, ang kultura ng nyug, doon sa Oo. second floor, yun ang hindi ko sasangayunan. Okay, maski ako, Malinaw yun. hindi ako akit, Ikaw? papagusto. Gusto mo ba Hindi, ang karnihan, isdaan, Hindi, tuyuan? siyempre hindi ako papayag. Siyempre sa babae, senior na ako. Abay, lalo na senior citizen. O, ito, Oo. speaking of senior citizen, ako'y hinilan ni Dr. Mirna Zapanta Oo. sa second anniversary ng senior citizens ng Barangay 1, 2 at 3. Oo. Diyan sa bahay ni Mr. Simeon sa St. Magdalene Hospital dito. 100 mahigit na senior citizen ang nandoon. Nabanggit ko yan. At kako sasabihin ko to sa aming mga pag-uusap. Oo. Itong tanong ko sa inyo, Ramil na Zapanta at yung mga officer at lahat ng senior citizens doon sa bahay ni Mr. Simeon dyan sa may St. Magdalene Hospital. Wala uling nagtaas, ni isang kamay. Walang nagtaas, Kuya Mark. Okay, so dito tayo pumunta sa binabanggit. Kasi binabanggit nung nakaraan na kapag hindi daw na ipagawa itong public market, itong more or less 200 million na ipagagawa. Phase 1 pa lang yon. Structural ay bigla daw maglalaho kapag hindi simulan nitong December, matatapos ang December, mag-i-end daw ng ewan ko kung ano yung mga sinasabing mag-i-end. Ano po ang reaction nyo at komento tungkol dito? Alam mo, kung gusto, maraming paraan eh. Kung ayaw, maraming dahilan. Oo, bakit? Eh, yun ang sagot ko sa tanong mo. Oo. Eh, alam mo, kung gusto mo yan, ipagawa talaga, sundin mo yung concern ng taong bayan. Hindi yung dahil gusto mo lang na ipagawa yan. Oh, yes. So, Anong dahilan mo bakit gusto mo sa second floor? Eh, inaayawan nga at tinututulan ng mamamayan. Tatandaan natin, public consultation. Ito, pagpublikong konsultasyon. Sa lahat ng maraming pagkakataon, Kuya Mark. Wala nga may gusto ng isdaan karnihan sa taas eh. Eh, ba't natin ipipilit? Sa iyong pagkakataon, Pronsial, balita ko talagang tutuloy ka na pagiging vice mayor, pero saka na natin pag-usapan yon at dito muna tayo bilang kayo ay majority floor leader ng ating talagang hasang-hasaan na talagang ganadong-ganado ng pwede ng umupo doon sa may level na gano'n. Nasa iyong pagkakataon, mensahe po ninyo sa ating
dyan sa Sangguniang Bayan ng San Jose, kasama niyo po akong hindi papayag na ang kapakanan ng ating mga manininda at mamimili ay hindi mailagay sa tama at wasto. Kaya po, asahan niyo po ang aking suporta sa pangarap at adhikain ng mamamayan ng Bayan ng San Jose. Salamat po. Thank you. Thank you. Salamat.